Hello guys! Random vlogs lang ito. Naisip ko lang guys, i-share sa inyo kasi sa Facebook, since nung nag-comment, hindi naman nag-post. Anyway, good afternoon muna sa lahat mga inday ng nakakaloka. OMG, kumusta naman ang lahat? Gusto ko lang magpasalamat sa patuloy niyong pagsuporta. Charis! Nakakaloka ka, girl. Baka sabihin ng gagaya ka na naman. Tawa ka ng tawa. Anyway, ano to? I really appreciate all the good comments. Thank you so much. Mas lalo akong ginaganahan na mag-vlog. Charis! Anyway, thank you so much. Sa mga hindi naman natutuwa sa video ko at sinasabing feeling vlogger ako at hindi bagay sa akin yung tawa ko, napaka-plastic at trying hard daw. God bless you na lang, Charis. OMG, dumadami na yung basher. Sumasikat ka, girl. Charis! Anyway, ay nako, tapusin na nga natin tong introduction na to. Nakakaloka, puro ka introduction ng introduction, Ken. Ang vlog na ito or video na ito is for those who don't know me, by the way, my name is, I'm Nurse Ken, and I do post contents related to my life and journey here in the US, as well as some travels and some nursing related content like EV3 immigrations, not specific details hindi naman kasi ako lawyer, just to inspire everybody during this period na may retrogression. But anyway, sa mga na-inspire, thank you so much sa mga positive comments niyo. Sa mga hindi, matulog na lang kayo. Charis! Anyway, yun. Yung mga ganong tawa, yun yung naano nila, yung parang sandali lang, tapos pilit daw. But anyway, hayaan na natin yan. Anyway, punta tayo sa NCLEX, sa mga hindi pa nakakapasa ng NCLEX. Kasi, nag-comment ako, siguro mga 2 years ago. Kailan ba ako pumasa ng NCLEX? October of 2021. I took the NCLEX October 4. And then, October 4? No, umuwi ako ng Pilipinas October 4 from Saudi Arabia. I took the NCLEX, if I'm not mistaken, October 25. I got the result October 27. It was very memorable yung day ng pagkakuha ko nung nalaman ko yung result. And at the same time, very sad kasi nga meron nangyari. I will never forget that day, yung October 27. Up until now, kasi nga merong isa sa mga family member ko who passed away. Nagkaroon ako ng joy, and at the same time, I'm very deeply na nalungkot because of something else. Hindi ko na ikukwento sa vlog na to kasi napakahaba nga naman. Anyway, let's just be positive about what happened nung pumasa ako ng NCLEX. Ayun. So after nun, nag-comment ako sa isang Lefora group sa isang for those nurses na gustong pumunta dito sa Amerika. Sa mga hindi pa member ng Lefora, hanapin niyo po yung Lefora Philippines to the USA sa Facebook. Maraming useful information, contents, blogs, and everything doon sa Lefora page group. Napakalaki ng page na yun. As in, 100,000 siguro yung member nun. Anyway, to cut this long story short, nag-comment ako kasi bad pop-up ako sa after ng NCLEX ko kasi gitry ko yung person view chart. Pag bad pop-up daw is, failed. So, pumasa naman ako kahit bad pop-up, tapos nag-comment ako dun sa Lefora na yun. Tapos madami nang nagpi-PM sa akin ng mga bad pop-up since then, up until now, asking about NCLEX, kung paano ako naghanda. 90 to 100%, they all failed the NCLEX, yung mga bad pop-up. So, usually, marami akong nakakausap na mga nurses who have failed the NCLEX, not just once, not just twice, not just thrice, sometimes 4 times. And some of them
natutukan ko or nasundan ko yung journey nila. And some of them just recently passed the NCLEX in 2023, July and August. So it took them like 3 times before they were able to pass the NCLEX. And they were so happy that they met me. Charis! Joke lang yun, no ka ba? Anyway, nagpapasalamat din sila kasi usually kasi I usually encourage them na mag-take pa, mag-try that. I had one na nakilala ko doon sa nag-message siya sa akin sa Messenger. Nag-message siya sa akin, bumagsak siya ng NCLEX. The second time around, bumagsak na naman ng NCLEX, and the third time around, pumasa na ng NCLEX. My God, I'm so happy for him. And all it takes is dedication, effort, and hard work. Tandaan, dedication, effort, and hard work. Kasi kung wala nito, sorry na lang mga Inday, hindi para sa inyong NCLEX. Because you have to prove to the nursing boards that you are capable of practicing safe. Ano ba yan? English? Kailangan yung i-prove sa Board of Nursing na safe nurse kayo, in short. Ang dami ko pang sinasabi mga Inday. Safe nurse as an entry-level nurse. That you will not be able to harm patient because of your medication error, especially medication error. That is why pharmacology in NCLEX is very large. It's like 18 or 20% of the NCLEX test plan. So, kahit case study na ngayon, of course, medication hindi pa rin mawawala sa sa NCLEX or pharmacology. Kain tayo, guys. So, yun. I-share ko lang sa inyo kung paano ako naghanda for the NCLEX. I started planning for my NCLEX noong siguro 2018 pa. Nung na-build sa utak ko na gusto kong mag-NCLEX na kasi I feel that I am ready para mag-Amerika. So ayun, I started processing noong 2018, I think December of 2018. Tapos, noong 2019, ayun, umusad na yung papers ko, ganon-ganon. Umuwi ako ng October of 2019. Ay, magte-take na sana ako ng NCLEX, kaso ang lola nyo, natakot, nasyakot, as in ng bonggang-bongga. Kaya, ayun, hindi natuloy. Supposed to be magte-take ako ng March of 2020 at mag-exit na ako sa Saudi Arabia ng March of 2020. Kasi nga, I feel na kailangan ko ng mahabang review, mahabang panahon para makapag-review for the NCLEX. So, ayun, to cut the long story short, bumalik ako ng Saudi Arabia ng November of 2019. Pagkabalik ko, boom! January, meron ng ugong-ugong na merong disease na sasabog sa buong mundo. Nakakaloka. Ayun na nga, nagka-COVID, mga Inday. Nag-lockdown na ang buong mundo. I'm sorry. Ayun, nagka-COVID. Sorry guys, medyo makalat pa yung kitchen ko. Anyway, nagka-COVID ang buong mundo. As in, lockdown ang buong mundo because of COVID na dinala ng China, of course. Ayon, hindi natuloy ang lola niyo sa pag-exit kasi nga walang flights papuntang hanggang sa nag-antay ng 2020 hanggang sa maisipan ko na i-end na lang yung contract ko at umuwi ng Pinas at mag-review ng bonggang-bongga. Ang ginawa ko mga Inday is umalis ako ng Saudi Arabia. I think yung last working day ko, hindi ako nag-resign, end of contract yon, and-extend lang. Ang last working day ko is August 6 or August 5. Pero
nakatakda akong umuwi noon, August 5 of 2021, nakatakda akong umuwi noon kasi nga walang flight. Ang hirap mag-book sa Saudiya, sa aming ospital. So, ang flight ko is October 4 pa. So, from August 5 until October 4, nasa Saudi Arabia ako. So, ang ginawa ko, nag-prepare ako ng bonggang-bongga mga Inday kasi last working, wala na akong work. August, September, October, hanggang October. So, more than 2 months na wala akong work. So, I feel na ito talaga yung time ko na makapag-review ng bonggang-bongga para makapaghanda sa NCLEX, di ba? So, ayun, nag-enroll ako sa isa sa mga review center, which is the INAP Philippines. Nung una, napaka-boring as in mga Inday. Hindi ko talaga mag-gets yung mga tinuturo as in. Ang tagal ko na wala sa nursing school. Kung minsan nakakatulugan ko yung klase. Pero isa lang talagang inisip ko mga Inday. Ang maipapasa ko lang yung NCLEX kapag nagseryoso ako mga Inday. So ang ginawa ko as in bonggang-bongga, content lang talaga ang sagot guys para pumasa kayo ng NCLEX. As in kahit paikot-ikutin pa yung tanong, kahit yung bagong next generation NCLEX pa yan or old style NCLEX, kung alam nyo yung content mga Inday, hindi kayo mawawala. So, ang ginawa ko, early in the morning, ayan, hindi pala ako nagigising ng early morning actually. Nagigising ako mga tanghali na ng mga 11 o'clock kasi wala na nga akong work noon. So, 11 o'clock, so ang ginagawa ko, ang review kasi namin is recorded na lahat ng mga video. So, ang ginagawa ko, nagsa-study ako for like 2 hours, tapos 30 minutes to an hour break, tapos yun na naman hanggang sa gabi. As in, ganun yung routine ko dahil mga Inday. As in, focus talaga ako. Wala akong iniisip noon ni kaibigan or kung sino man kung hindi maipasa ko lang yung NCLEX. Because you need a total focus on the NCLEX. NCLEX is not easy. Even if ganun na ka-rigorous yung pagpe-prepare ko for the NCLEX, my God, mga Inday, nung umupo ako sa NCLEX computer, sa Pearson VUE Testing Center in Makati, feeling ko hindi pa rin ako handa. As in. Pero at least, meron akong mga alam na content that makes me prepared para i-atake itong mga question na to. So, yun. Sarap. Ayun mga Inday. As in, napakahirap talagang for me ipasa yung NCLEX. I took it alam niyo na, ayong makaano sa iba. Pero okay lang yan, maski makatatlo, makaapat, or makaliman yung i-take yung NCLEX. Kasi mas marami kayang USRN na parang much better pa pesa sa mga taong minsan lang nag-take ng NCLEX. Diba? Mas magaling pa sila, magaling yung skills nila. I mean, mas buwang ka pa yung skills niya kasi sa atin. So yun, paghandaan yung mabuti, i-memorize nyo yung mga love values, kahit sabihin nyo pang ay, meron ng sa new generation NCLEX ngayon, binibigay na yung mga love values. Malay nyo, hindi ibigay. So, anong mangyayari kapag hindi ibinigay doon mismo sa mismong NCLEX question sa inyo? So, yung normal potassium lang, hindi nyo alam, di ba? What will you do if mataas yung potassium ng patient? Kapag naka-KCL yung patient, ano yung una nyong gagawin? I-attach nyo sa cardiac monitor. Di ba? As in, yung mga content na kailangan nyo pag-aralan nyo talaga ng bonggang-bongga, guys. Kailangan haharap kayo sa computer ng Pearson VUE ng handang-handa. Yung parang pag may tinanong sa inyong question,
kaya nyong maglabas ng information or contents related sa topic na to. Ganito yung DI, ganito yung Addison's disease, ganito yung Huntington's, ganito yung... hindi ka mapapaikot-ikot, dahil. Pero kung simpleng tanong lang, di ba? Kung simpleng tanong lang, like, anong... yan na. Simpleng tanong lang, like, for example, pyrosemide, or mga about the diet ng pasyente, about sa, ano tong tawag na to? About sa mga, ano to? Yung mga simple tanong lang ng kung ano yung food, kung ano yung, ano to? Wait lang, kakain ako. Parang hindi ko alam sasabihin ko dahil. Guys. Yung mga simpleng tanong lang like kung ano yung food sources for potassium, for calcium, mga ganon. Yung mga simpleng tanong about EKG changes, kung merong hyperkalemia, kung merong mga hypocalcemia, ganyan-ganyan. Kapag may hypomagnesemia, di ba? Simple na EKG changes, hindi nyo alam. So, paano kayo makakapag-handle ng patient ng safe? Okay, how will you handle the patient safely? Dapat alam na yung basic kasi ang NCLEX is not meant to determine if you are an expert nurse. It is meant to determine if you are prepared to be an entry-level safe nurse. Sa mga pumasa na ng NCLEX na mga subscribers ko, congratulations. Sa mga hindi pa, gora lang. Sa mga nagsasabi namang madali lang yung NCLEX pero hindi pa nasabukang mag-take ng NCLEX or pumasa man lang ng NCLEX, I die. For sure, isa kayo sa mga basher ko. Charis!